Noong dekada 70, sumikat sa telebisyon ang isang batang lalaki na puno ng ngiti at karisma, si Celio Joram CJ Ramos. Bata pa lamang ay hinangaan na siya sa kanyang husay sa pag-arte. Nagsimula si CJ bilang miyembro ng iconic youth show na Ang TV ng ABS-CBN, ang programang nagpasikat sa mga batang artista tulad nina Claudine Barreto, Camille Prats at Jolina Magdangal. Isa siya sa mga laging inaabangan ng mga manonood dahil sa kanyang likas na charm at kakayahang magpatawa. Dahil sa kanyang talento, nabigyan siya ng mga pelikula at TV projects. Nakilala siya sa mga palabas tulad ng TGEs, Gimmick at ilang pelikulang pampamilya noong 1990s. Maging sa mga commercial, madalas na rin siyang lumabas, isa sa mga paboritong batang endorser noon. Ngunit gaya ng maraming batang artista, dumating din ang panahon na unti-unting lumiit ang mga oportunidad. Habang lumalaki, naging mahirap para kay CJ na makahanap ng mga bagong proyekto. Unti-unting nawala ang mga offers at kasabay nito, dumating ang personal na mga problema. Dahil sa depression at kawalan ng direksyon, napasok si CJ sa mundo ng bisyo. Inamin niya sa mga panayam na nagsimula ang lahat sa simpleng pakikisama, ngunit kalaunay naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay. Noong 2018, muling napag-usapan si CJ Ramos matapos siyang maaresto sa isang anti-drug operation sa Quezon City. Ang dating batang idolo, ngayoy headline ng mga balita. Sa mga larawang kumalat, makikita ang dating masayahing mukha na ngayoy puno ng pagod at lungkot. Habang nasa loob ng rehabilitation center, nagsimulang magnilay si CJ. Doon niya muling nakilala ang sarili. Hindi bilang artista, kundi bilang isang taong nagkamali at gustong magbago. Sa tulong ng kanyang ina at pamilya, pinili ni CJ na magbago para sa kanyang kinabukasan. Matapos makalaya, nagsimula siyang tumulong sa mga kampanya laban sa droga at magbigay inspirasyon sa mga kabataan. Naging speaker siya sa ilang programa ng barangay at paaralan, kung saan ibinahagi niya ang kanyang kwento ng pagbagsak at muling pagbangon. Magandang umaga sa inyo mga idol. Tayo ay pupunta sa Quezon City Circle dahil meron tayong a-attendan na programa. Ito ay programa ng Department of Justice. Ang tawag dito ay Therapeutic Community Service. Samahan niyo ako, tara! Bali ginagawa namin to once a month, minsan twice a month. At halos 300 plus kami na umaattend dito. So, papakita ko sa inyo kung ano yung konti lang naman yung anong ginagawa namin. Kasi medyo confidential yung iba. Yung iba hindi natin pwedeng ipakita para sa sarili protection din nila. Yung mga nag-a-attend dito guys, mga naka-probation katulad ko. Meron ding pardoning, yung pinigyan ng pardon ng presidente o kaya yung malapit na matapos yung sentensya nila, pinapaten sila ng korte dito, ng DOJ. At meron ding paroli. Yun yung mga medyo mabibigat yung mga kaso na meron silang kailangan punuin at kailangan nilang umattend dito. Okay, guys.
kasama ko ngayon ang poging-pogi kong probation officer, si Sir Mar. Grabe guys, hindi ako pinabayaan yan, hindi kami pinapabayaan yan. Yan ang kuya namin dito. Kaya malaking pasalamat ko rito kay Sir Mar. Paano yan? Big brother. Ano sasabi niyo sa programa ng Beyonce? Ganito, para sa mga katulad namin naka-probation. Taon para makahanap ng trabaho. At ang naka-preso na masama, di ba? Tama. Mabait. Tama yun. Dapat mga ano ko. Thank you. Ay kayo mga kosa! Guys, medyo tapos na. Tapos na. Magpipirma na lang kami ng attendance. Yun. Sir, una na po ako. Sa ano po? Next week ulit na po. Yun lang guys, yun yung ginagawa namin. So, meron kami ulit schedule. This August, tree planting naman. Subukan ulit yung vlog. Yun lang guys, ingat kayo parate. At love you all. Peace and love. Sa ngayon ang buhay ni CJ Ramos ay isang Grab driver vlogger. Ibinabahagi niya ang araw-araw na pagbiyahe niya bilang Grab driver. Marami ang na-inspire sa buhay ni CJ Ramos. Sa kasalukuyan, mas tahimik na ang buhay ni CJ Ramos. Nakatuon siya sa kanyang pamilya at sa mga proyektong nagbibigay saysay sa kanya. Minsan ay nakikita siya sa mga charity events at vlogs kung saan ibinabahagi niya ang mga aral mula sa kanyang karanasan.